Iba-iba talaga ang laki at itsura ng mga insekto. Sa katunayan, mahigit 900,000 ang iba't ibang species ng insekto sa buong mundo. At yan ay humigit kumulang 80% ng lahat ng buhay na creature sa planeta. Kaya hindi na nakakagulat na may mga insekto na talagang mas malalaki kaysa sa iba. At ang ilan sa kanila ay sobrang laki na parang halimaw sa panaginip. Mula sa mga salagubang na nakakakilabot ang itsura at bigat, hanggang sa mga bubuyog na kayang lamunin ang mga alimasag o tarantula. Narito ang 15 sa mga pinakamalalaking insektong natuklasan sa buong mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15. Giant Weta. Ang giant weta o wetapunga ay isang napakalaking insekto, isang klase ng walang pakpak na kuliglig na natagpuan na kung saan nananatili lamang sa Little Barrier Island sa baybayin ng North Island ng New Zealand. Ang mga bihirang insekto na ito ay pinaniniwalaan na naging biktima ng gulo sa food chain na nairagasan ng mga predator. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, maraming wild na pusa ang nanirahan sa Little Barrier Island. Kontrolado ng mga pusa na ito ang populasyon ng mga daga, lalo na ang mga Polycinian rat. Subalit nang dumating ang mga tao at sila ay nag-decide na tanggalin ang mga wild na pusa para bang inimbitahan nila ang mga daga na magpalaganap. Kinakain ng mga daga ang weta sa gabi at sa araw naman kinakain sila ng mga saddleback birds. Hindi nakapagtataka na muntik na silang maubos, subalit gaya ng madalas na nangyari, may mga tao pa rin na nakaisip kung ano ang nangyayari at nag-decide tanggalin ang mga daga. Unti-unti, tumaas muli ang bilang ng mga weta at ngayon, naipakilala na rin ang insekto na ito sa iba pang lugar na walang predator. Subalit sa katunayan, ang ganitong pakikialam sa food chain ay medyo delikado at baka dumating ang araw na mapuno tayo ng napakalaking insekto. Number 14. Atlas Moth. Ang Atlas Moth ay may pakpak na mas malapad pa kaysa sa isang kamay ng tao. Kaya naman hindi na nakapagtataka pa na itinuturing itong isa sa mga pinakamalalaking gamo-gamo sa buong mundo. Subalit sa kabila ng kanilang laki at nakakatakot na anyo, may kapansanan sa kanilang disenyo at ito ay hindi na sila makakakain. Kapag lumabas na sila mula sa kanilang kukon, hindi na sila makakakain at may na lamang ang kanilang buhay. Bilang caterpillar, sila ay parang lahat ay gutom na uod. Sobrang lasap at hindi mapakali sa pagkain hanggang sa pupit. Subalit sa uling yugto ng kanilang buhay, bilang Atlas Moth, sila ay nakatakdang mamatay kaagad. Ang pakpak ng Atlas Moth ay maaaring umabot ng 12 pulgada at yun pa lamang ay mga gilid ng kabuang surface area ng insekto. At maaari itong umabot ng halos 62 square inches. Malaki rin ang kanilang mga caterpillar na umaabot ng mahigit 4.5 pulgada habang nagbabago bago magsimula ang kanilang transformation. Kailangan nilang kumain at marami dahil ang pagkain nila ay magtatagal lamang sa kanila sa maikling buhay na karaniwan ay 1 hanggang 2 linggo lamang. Sa panahon na ito, halos nakahiga na lamang sila, iniingatan ang kanilang precious energy reserves at pagkatapos ay nagpaparami upang makapag-itlog bago dumating ang kanilang katapusan. Number 13. Tarantula Hawk. Para magkaroon ka ng ideya sa laki ng tarantula hawk, sapat na sigurong tignan ang pangalan nito. Ang tarantula ay nagpapakita ng kanilang paboritong pagkain at ginagawa rin nilang malaking libingan ng tarantula. Malaki nga ang insekto na ito at matatagpuan sila sa Southeast Asia, India, Amerika, Africa at Australia at sa halos buong mundo maliban na lamang sa malamig na reyon. Ang particular na spider wasp na ito ay opisyal na insekto ng New Mexico, isang kakaibang simbolo ng estado at tiyak na nakakaakit sa mga turista. At tulad ng karamihan sa mga insekto, may mga pagkakaiba-iba pero ang mga female ay kadalasang mas malalaki na humigit kumulang 3 pulgada ang haba at mayroong pakpak na 4 pulgada ang lapad, sapat na para magdulot ng nightmares at kayang harapin ang tarantula. Ang mga babaeng creature na ito ang nanguhuli gamit ang kanilang 1/4 na pulgadang matulis na sting para i-paralyze ang biktima at ilagay sa ilalim ng lupa na kung saan dahan-dahan nilang tinatanggal at kinakain ng spider. Bagamat nakakakilabot ang itsura at matulis ang sting, bihira lamang silang makapanakit ang tao. Subalit wag mong silang galitin dahil maaari silang umatake kung sila ay natatakot at naiinis kahit kaunti lang. Number 12. Giant Burrowing Cockroach. Ang giant burrowing cockroach ay kilala bilang pinakamatangkad at pinakamabigat na ipis sa buong mundo.
Ang mataba at malapad na katawan ng mga ipis na ito ay umaabot ng halos 30 pulgada ang haba at maaaring mabuhay na hanggang 10 taon at may ilan pa nga dito ang inaalagaan bilang pet. Makikita ang kakaibang insekto na ito sa Australia, particular na sa mga open forest ng Northern Queensland, na kung saan sila ay nagtatayo ng kanilang burrows sa lupa at naninirahan ng permanente. Dito nila ginagawa ang lahat mula sa paglilibing ng kanilang anak, minsan hanggang 30 sa isang pagkakataon, hanggang sa pagpapalaki ng mga ito at pag-uulit ng cycle. Bagamat medyo nakakakilabot ang kanilang malalaking brown at shiny na katawan, sila ay kamanghamangang bahagi ng ecosystem. Ang paraan nila ng paggalaw at paggamit ng lupa ay nakakatulong sa pag-recycle ng natural na patay na materials na nagiging mayamang lupa sa forest floor. Nagtatayo sila ng burrows at chambers sa ilalim ng lupa at lumalabas sa ibabaw tuwing gabi upang maghanap ng tuyong dahon. Ang simpleng gawain na ito ay talagang napakahalaga sa kalusugan ng buong ecology ng lugar, na kung saan nakakabilib isipin na kahit ang pinakamaliit na creature ay mayroong mahalagang papel at walang anumang creature ang walang halaga. Number 11. Midas flies. Ang Midas flies ay malalaking langaw at kahit pa depende sa pananaw kung sila ba ay kolosal, ang totoo, sapat na ang laki nila para makakain at magdulot ng nightmarish na impression. Sila ay may sukat na 2 hanggang 3 pulgada ang haba at isipin mo, isang 2 pulgadang langaw ay talagang sobrang laki na. Bukod sa kanilang sukat, karaniwan silang naninirahan sa malalaking swarm, kaya mas nakakairita at talagang mas nakakakilabot tignan. Kadalasang kulay dark tan o itim ang Midas flies na may ilang marka na pula, dilaw o orange at may isang pares lang ng pakpak. Subalit kakaiba ang kanilang antena at mata, kaya talagang namumukod tangi sila sa iba pang mga langaw. Matatagpuan sila sa North America, sa mga kagubatan, bukas na lugar na may lupa, at pati sa mga desert environment. Kumakain sila ng nectar at pollen at gusto rin nila ang larvae ng beetle. Kaya kadalasang makikita sa nabubulok na kahoy, naguhukay para sa mga masasarap na merienda. Number 10. Hercules beetle. Bagamat hindi opisyal na pinalaki sa lahat ang beetle, ang titulong yun ay para sa Goliath beetle, ang Hercules beetle ay hindi pa rin basta maliit na insekto. Ang malalaki na creepy crawlies na ito ay maaaring umabot sa laki ng kamay ng isang adult na lalaki na medyo nakakabahala, lalo na kung isasama mo ang kanilang mala-alien-like na mga sungay na nagtutulungan para bumuo ng parang flo. Ang mga female ay walang sungay at karaniwan ay medyo mas maliit, subalit may kakayahan silang maglabas ng napakalakas sa pheromone. Kung mayroong male na malapit, agad itong makakahanap sa kanya na kung saan ma-attract sa kanyang direction at talagang hindi mapipigilan ng mga male ang halimuyak na nagmumula sa babae. May tinatawag ding beetle enthusiast trade na kung saan ang mga tagahanga ng insekto ay sobrang hilig sa Hercules beetle. May ilan pa nga na handang gumastos ng halos $700 para lamang maipalob ang isang Hercules beetle sa kanilang koleksyon. Number 9. Giant water bugs. Sa unang tingin, mukhang inosente lang ang pangalan na giant water bug, pero huwag kang magpaninlang. Ang mga insekto na ito ay may medyo nakakatakot at nakamamatay na gawi sa pagkain. Sila ay mga true predators na nakatira sa mga freshwater marsh, pond, at pools sa iba't ibang lugar sa mundo. Karaniwan silang nakatago sa ilalim ng mga halaman sa tubig, naghihintay ng masarap na pagkain na dadaan. At kapag mayroong biktima, sasagipin nila ito gamit ang kanilang pincer-like appendage at tatarakan ng biktima ng kanilang venomous digestive saliva. Ang kakaibang likido na ito ay pinalalambot ang mga internal organ ng biktima para simpleng mahikop ng giant water bug ang laman at hindi kinakailangang umuya. Kaya nitong patayin at sipsipin ang prey na mas malaki pa kesa sa kanila. At bagamat hindi ka nila target bilang tao, pwede kang makagat at masaktan kung malapit ka sa kanila. Ang kagat ng mga ito ay talagang hindi nakakalason, pero sobra itong masakit kaya bantayan mo ang iyong mga paa. Number 8. Actaeon beetle. Narito naman ang isa pang malaking beetle para sa iyong kasiyahan, ang action beetle, isa pang kandidato para sa mga pinakamalaking beetle crown. Ang sukat nito ay 4.7 na pulgada ang haba at 2.8 na pulgada ang lapad, habang ang pinakamalaki naman ay umaabot ng halos 5.4 na pulgada. Kahit na hindi sila ang pinakamaliit na insekto at marahil, hindi rin ang pinakamalaki sa nakita natin. Sila naman ang pinakamabigat, isang bagay na kapanapanabik. Sa pinakamataas na naitalang timbang na 8.04 ounces, ang insekto na ito ay hindi lamang pinakamabigat na beetle, kundi pati na rin pinakamabigat sa lahat ng insekto.
Ang isa pa sa mga pinaka-interesante tungkol sa beetle na ito ay ang pangalan nito. Pinangalanan sila ayon kay Actaeon, isang kilalang bayani sa Greek mythology. Ang kwento ni Actaeon ay medyo kakaiba. Mula sa isang mga ngaso, siya ay naging usa at pagkatapos ay hinabol at pinahirapan ng kanyang sariling mga uso. Pero kung paano naman pinangalanan ng beetle na ito ng ganitong pangalan, iyon ay nananatili pa ring isang misteryo. Number 7. Giant Darner Dragonfly. Ang napakaganda at napakalaki na dragonfly na ito ay pinakamalaki sa buong Estados Unidos. Ang pinakakapansin-pansin sa kanila ay ang maliwanag na asul at itim na kulay, kaya madali silang makilala. Sila rin ay malalaki at kadalasang matatagpuan ng mga malalaking insekto na ito sa southern state tulad ng Arizona, California, Colorado, Nevada at New Mexico. At mas gusto nila ang mas maliliit na stream. Ito ang pinakamainam na kapaligiran para maprotektahan ang kanilang itlog at mga anak mula sa predator. At naaayon na rin sa tamang temperatura at humidity para sa kanilang biological makeup. Ang diet ng giant darner ay mas maliliit na insekto, particular lamok, pati na rin mga langaw at langgam malapit sa mga ponds. Ang pangunahing predator nila bilang adult ay ang hummingbird, subalit bago sila umabot sa pagtanda, ang kanilang larvae ay kadalasang kinakain ng isda at iba pang aquatic insect. Pero talagang nakakabilib na may ilan pa rin sa kanila ang nakaliligtas. Number 6. St. Helena Earwig. Medyo nakakalungkot ang balita tungkol dito dahil noong 2014, ang pinakamalaking earwig sa mundo ay dineklara ng extinct. Pero syempre, hindi masyadong kaaya-aya ang earwig, pero ang pagkawala ng isang species ay talagang nakakalungkot. Bago tuluyang nawala, hawak nito ang titulo bilang pinakamalaki sa lahat ng earwig na umaabot ng halos 3.1 na pulgada. Ang problema, natagpuan lamang ang mga insekto na ito sa isang lugar sa mundo, ang St. Helena Island, sa malayong Southern Pacific. At nang mawala sila roon, ibig sabihin, wala na sila kahit saan pa. At gaya ng kadalasan, ang tao ang nag-ambag sa kanilang pagkawala. Ang pagtanggal ng bato mula sa kanilang tirahan ay malamang ay nagdulot ng malaking pagbaba ng kanilang population. Dagdag pa rito, ang pagdating ng mga invasive species tulad ng daga at mga gagamba ay nagdulot ng malaki at hindi maibabalik na epekto sa delikadong balanse ng ecosystem. Number 5. Scolopendra gigantea centipede. Ang nakakakita pangalang Scolopendra gigantea ay kadalasang matatagpuan sa tropical at subtropical forest sa ilagang bahagi ng South America. Ito ang opisyal na pinakamalaki sa lahat ng centipede sa buong mundo, kaya karapat-dapat sana itong bigyan ng corona, badge o kahit certificate mula sa Guinness Book of World Records. Subalit ang mga halimaw na ito ay talagang masyadong abala sa pag-iikot sa mga dahon at nabubulok na kahoy ng rainforest para mag-alala sa pagiging bahagi ng record book. Ang mga centipede na ito ay kadalasang higit 12 pulgada ang haba at ginagamit ang kanilang laki para manghuli ng malalaking biktima. Sa kanilang paboritong pagkain ay kabilang ang iba pang insekto, lalo na ang gagamba, alimango at millipedes. Pati na rin ang ilang mammals tulad ng daga at paniki at kahit ibis o palaka paminsan-minsan. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang halimaw na ito. At bago mo isipin na ang biktima nila ay laging maliliit, hindi ligtas ang tao sa kanilang venomous bite. May mga naitala ding kamatayan dulot ng kagat ng Scolopendra gigantea na medyo nakakakilabot, tama? Number 4. Artoplera. Ang Artoplera ay naninirahan sa North America at Great Britain noong panahon ng Carboniferous period. Isa itong 20-foot long millipede na may katawan na binubuo ng hanggang 30 armored plate at may isang pares ng paa bawat isang plate. Kumakain sila ng patay na kahoy at dahon at lumago sila ng malalaki dahil sa mataas na concentration ng oxygen sa atmosphere noong panahon na yun. At dahil halos walang maayos sa paningin, pinaniniwalaang mas mataas ang kanilang pangamoy at pandama upang makahanap ng pagkain at maramdaman ng mga ibang hayop sa paligid. Kahit na ito ang pinakamalaking invertebrate na nabuhay, ang creature na ito ay vegetarian lamang. At ang tanging dapat katakutan ay kung makakahiga ito sa iyong mukha habang natutulog ka. Number 3. Giant African Stick Mantis. Ang Giant African Stick Mantis ay isang uri ng praying mantis na may ilan na gustong alagaan bilang pet. Totoo, mukhang kakaiba at mayroong karakter ang kanilang mga muka. Pero anong klaseng pakikisalamuha ang makukuha mo sa isang cannibalistic na insekto? At kung may alam ka, ikwento mo naman sa komento. Bakit nga ba kaakit-akit sila bilang alagang insekto?
Bukod sa pagiging paborito ng ilang domestic insect keeper, ang giant African stick mantis ang pinakamalaki sa buong mantis family. Maaari silang umabot ng ilang pulgada o higit pa. At ang pinakamahaba sa naitala ay may higit kalahating talampakan. Karaniwan, nabubuhay sila ng hindi bababa sa 1 taon at pagkatapos maaabot ng maturity na hindi na kasing tagal ang aso. May ilang distinctive features sila at ito ay stick mimic, kaya perfect silang makapag-camouflage sa mga sanga ng puno. Nakakatulong ito sa panghuli ng biktima at pag-iwas sa predator. Ang mga insekto na ito ay talagang mukhang galing sa science fiction film na mayroong alien-eyed head, matinding nakakatakot na katawan at nakakatakot na kilos na perpektong inspirasyon para sa nightmare. Dagdag pa rito, ang kilalang katangian ng female ay post-social cannibalism na kung saan kinakain nila ang ulo ng male pagkatapos makipag-mate. Mukhang psychotic ito, pero pinaniniwalaan na nakakatulong ito sa reproduction at syempre para sa female dahil ang male ay wala na. Number 2, Wallace Giant Bee. Ang Wallace Giant Bee ay ang pinakamalaking kilalang species ng bee sa buong mundo. Ito ay critically endangered at minsang inisip na wala na hanggang sa muling natuklasan noong 1981. Minsan din akala ng tao na wala na ito kapag walang nakitang halimbawa sa loob ng maraming taon. Subalit noong 2019, isang live female Wallace Giant Bee ang nahuli sa kamera, kaya may pag-asa pa rin na may natitirang population at naiwasan ng tuluyang pagkaubos. Ang mga natitirang bubuyog ay Black Crescent Bee na may malalaking panga na hindi naman nakakatakot. Ang haba nila ay 0.9 hanggang 1.5 na pulgada at mayroong wingspan na umaabot ng 2.5 na pulgada, sapat na para maging kapansin-pansin. Ang malaking panga ay espesyal sa mga babae at dito sila naiiba sa ibang uri ng bees. Ginagamit nila ang panga para mag-ipon ng resin, bumubuo ng malaking bola, at gamitin ito sa paggawa ng kanilang nest sa loob ng termite nest. Medyo kakaiba, pero ganito talaga ang mundo ng mga insekto. Number 1, Alligator Bug. Sa unang tingin, mukhang isang ordinaryong insekto lang ang alligator bug. May mga pakpak, paa, at lahat ng karaniwang gamit ng bug. Subalit pagtingin mo sa ulo nito, iba na talaga ang kwento. Ito ay kilala rin bilang peanut bug at napakasarap daw nito sa panlasa ng ibang hayop sa rainforest. Dahil dito, kailangan ng maliit na insekto na ito ng iba't ibang kakaibang adaptation para mabuhay. Ang alligator bug ay may maraming defense mechanism na built-in sa katawan nito. Isa na dito ang camouflage, may mga marking at kulay na nagpapadali sa kanila na mag-blend sa environment. Ang peanut-shaped alligator head naman nila ay isa pang mechanism na parang malaking ulo ng alligator o ahas na nagmumukhang nakakatakot imbes na masarap na kainin. Ang ulo nila ay hollow at pwedeng matanggal, kaya kung subukan ng predator na kagatin ito, may pagkakataon pa ang bug na makatakas. May malaki rin na pattern na parang mata sa kanilang pakpak na kung saan kapag hindi natakot ang predator sa itsura, pwede nitong ipakita ang malaking eye pattern para matakot ang attacker. At bilang huling depensa, kaya nilang maglabas ng mabahong likido na kasing pangit ang amoy tulad ng skunk para pigilan ng gutom na predator. Ngayon, ikaw, fan ka ba ng malalaking insekto? I-share mo ang mga opinion mo sa comment section. At syempre bago tayo magtapos, i-hit mo na ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod pa naming video.